Habang tumitingin siya sa isang larawan sa dingding na nagpapakita kung ano ang itsura ng lungsod noong panahon ng digmaan, iniisip niya ang tungkol sa labanan at sa lahat ng buhay na nawala. Ngunit wala siyang nararamdamang pagsisisi sa mga napatay niya. Ang panahong naipit siya sa kuweba ay nagturo sa kanya ng isang bagay, ang mabuhay, kahit ano pa ang mangyari. Huli na para sa kanya upang baguhin ang anumang bagay ngayon. Ang tanging alam niya ay patuloy na sumulong, kahit pa ang dulo nito ay apoy ng kanyang sariling pagkawasak. Sa 100 Flower Room, paubos na ang gamot ng mga disipulo ng ME-sect habang abala sila sa pagtulong sa mga sugatan at hindi sigurado kung makakakuha pa sila ng dagdag. Biglang lumapit si Seol at tiniyak sa kanila na inayos na niya ang pagdating ng bagong supply pagsapit ng tanghali. Sinabi niyang ituon muna nila ang pansin sa paggamot at pagpapagaling ng mga sugatan. Namangha si Mo Yaong sa pagiging madiskarte ni Seol at nagtaka kung bakit ngayon lang niya ito narinig. Ipinaliwanag ni Daoshi na ang pinakamagaling na talento ng ESC sect sa nakalipas na siglo ay kailangang manatiling nakatago dahil sa pag-ingat ni Junghwa. Ngunit ngayong wala na siya, maaari nang ipakita ni Seol ang tunay niyang kakayahan. Sa tingin ni Daoshi, kung si Seol ang magiging pinuno ng ME-sect, may pag-asa itong bumangon muli. Natigil ang kanilang usapan nang maramdaman nilang may paparating. Nagbabala si Daoshi tungkol sa kakaibang presensya. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Ran, ang pinuno ng ME-sect na kararating lang sa Chengdu. Agad siyang sinalubong ng paggalang ng mga disipulo ng ME-sect. Napagtanto ni Muryong na malala ang sitwasyon kung mismong matandang master na ang personal na nakikialam. Nagbigay rin ng paggalang si Seol, at sumunod na dumating si Lady Wu mula sa 100 Flower Room, mukhang balisa at nag-aalalang maaaring nagkamali siya. Sinabihan ng matandang master ang lahat na pumasok at inutusan sina Muryong at Daoshi na sumama sa kanya. Medyo kinakabahan ang dalawa at iniisip kung kaya pa nilang umatras, pero alam nilang wala na silang takas. Sa loob, ipinaliwanag ni Seol sa matandang master ang nangyari kay Wol. Nang marinig ni Lady Wu ang pangalan nito, halatang kinabahan siya. Tinanong siya ng matandang master kung may nais siyang sabihin, at nang humingi siya ng paumanhin, hindi siya tinantanan ng pagtatanong tungkol sa koneksyon niya kay Wol. Inutusan siyang tingnan siya sa mata habang inaakusahan ng matandang master na hindi siya mapakali sa simpleng pagbanggit pa lang ng pangalan ni Wol. Nauutal si Lady Wu, sinasabing nais lang niyang gamitin si Wol at hindi niya inaasahang hahantong ang lahat sa ganito. Sa kabila ng kanyang kaba, may kumpiyansang nag-alok si Lady Wu na siya mismo ang aresto kay Wol, sigurado siyang mahuhulog ito sa kanyang patibong. Biglang hinawakan ng matandang master si Lady Wu at tinanong kung sino ang nag-utos sa pagpatay sa pinuno ng Thunder Clan. Pinagalitan siya dahil sa pag-aakalang maaari siyang lumampas sa kanyang lugar sa mundo ng kalalakihan. Sagot ni Lady Wu, mabubuhay siya tulad ng isang bulaklak, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Seol na may masamang mangyayari at tinawag si Ran. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, pinatay ni Ran si Lady Wu sa isang hampas ng kidlat sa kanyang ulo. Nagimbal ang lahat sa nasaksihan nila. Walang buhay na bumagsak si Lady Wu sa sahig. Sa tindi ng galit, pinakawalan ni Seol ang kanyang kapangyarihan at iginiit na hindi kailangang pumatay. Ngunit habang pinagmamasdan ni Moryang ang tunay na lakas ni Seol, lihim niya itong hinangaan. Samantala, ang matandang master ay bahagyang napangiti sa reaksyon ni Seol. Sinabi niyang dapat matutunan ni Seol na kapag nagsimula ng gumawa ng mga eksepsyon, kahit isa o dalawa lang, patuloy itong mauulit. At sa isang kasalanang dapat pagbayaran ng kamatayan, dapat mamatay ang nagkasala. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, sinasabing isang araw, mauunawaan ni Seol ang kanyang pananaw kapag umabot na siya sa antas nito. Inutusan niyang tumigil sa pagiging bata, lumabas, at dalhin ang katawan ni Lady Wu. Ipinaalala rin niya na magkaugnay ang 100 Flower Room at ang ME-sect, kaya't muli niya itong tatanggapin sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa matinding pagkainis sa nangyari, lumabas ng silid si Xiao. Samantala, nagkaroon ng hinala si Moryang. Sa tingin niya, maaaring matagal ng balak ng matandang master na alisin si Lady Wu upang mas makontrol ang 100 Flower Room. Napagtanto niyang hindi lang siya ang pinakamalakas na martial artist sa Sichuan, kundi isa ring tusong estratega. Hindi magiging madali ang pagpigil sa kanya. At bago pa siya makapag-isip ng susunod niyang hakbang, tumunog ang kanyang komunikasyon. Ang matandang master ang nasa linya. Ihanda mo ang sarili mo, Anya. Kailangan na kitang kumilos. Parehong nagtataka sina Muryang at Daoshi kung ano ang pakay ng matandang master,
at sinabi nitong nais niyang gamitin ang Black Cloud Core upang hanapin si Wall para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, 2 disipulo ang nagdala ng bangkay ni Lady Wu sa kabubatan at iniwan ito roon upang lapain ng mga ligaw na hayop. Pagkaalis nila may dumating si Wall. Tahimik niyang pinulot ang ilang bato at nagsimulang maghukay upang bigyan si Lady Wu ng maayos na libingan. Matapos ang lahat, umupo siya saglit sa tabi ng libingan at bumulong, sinasabing hindi siya hihingi ng tawad dahil ginamit lang naman nila ang isa't isa. Pero sa kabila nito, nangako siyang ipaghihiganti siya laban sa mga pumatay sa kanya. Samantala, si Sage Mu mula sa Qingcheng Sect ay kumatok sa pintuan ni Jin. Binuksan ito ng manager ni Jin at nagulat nang makita si Sage Mu. Nagtanong ito tungkol sa kalagayan ni Jin at nagtatakang tinanong ng manager kung ano ang pakay nito. Ipinaliwanag ni Sage Mu na nasa alanganin ang Qingcheng Sect at kailangan nila ng tulong ni Jin. Naintindihan ng manager ang sitwasyon at agad tinawag si Jin. Habang naghihintay, iniisip ni Sage Mu kung paano isinara ni Jin ang sarili mula sa mundo matapos mapatay si Wugon, hinayaang bumagsak ang lahat tulad ng pagkawasak sa loob niya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Jin at binati si Sage Mu. Nang tanungin siya kung paano siya, sagot niya ay nakakaraos naman. Pinapasok niya si Sage Mu, at habang nag-uusap sila, isiniwalat nito na ang assassin na pumatay sa pinuno ng Thunder Clan ay gumamit ng 72 Sword Waves technique. Ito rin ang parehong teknik na pumatay sa anak ni Jin. Bago pa makapagtanong ng higit si Sage Mu, pinutol na ni Jin ang usapan at sinabing alam na niya kung bakit siya nandito. Kumpirmado niyang isang mamamatay tao ang may kagagawan sa pagkamatay ni Seol at ng kanyang anak. Tinanong siya ni Sage Mu kung ano ang balak niyang gawin, at sagot ni Jin, ang mga magulang na nawalan ng anak ay natututo lamang gumalaw ng walang emosyon, pero siya, determinado siyang ipaghiganti ang kanyang anak. Sa araw na yon, ang lungkot ni Jin ay nauwi sa matinding galit. Samantala sa Chengdu, nagpapahinga si Wall malapit sa isang balon, pinapatalas ang kanyang kakayahan sa paggamit ng mga patalim at soul-reaping thread. Bigla niyang naramdaman na may papalapit. Paglingon niya, nakita niyang si Ranju ito, binati siya at pabirong sinabing mas gumuwapo pa siya mula noong huli silang magkita. Sinabi ni Ranju na gusto lang niyang malaman ang ginagawa ni Wall at hindi niya inasahang magtatago ito malapit lang sa 100 Flower Room. Pero agad tinuldukan ni Wall ang kanilang usapan, alam niyang hindi lang ito simpleng pagkikita dahil may kasama si Ranju. Dumating sina Daoshi at Hyul kasama si Ranju, binati siya at pinuri ang kanyang matalas na pakiramdam. Ipinaliwanag ni Ranju na ito na ang huling pagkakataon ni Wall upang sumali sa Black Cloud Corps. Tinanong ni Wall kung ano ang mangyayari kung tatanggihan niya ito. Sagot ni Ranju, wala silang magagawa kundi tapusin ang misyon nilang patayin siya. Uminit ang kanilang sagutan, at sinabi ni Hyul na mas mabuting tanggapin na lang ni Wall ang alok ni Ranju kung gusto niyang manatiling buhay. Ngunit pumagit na si Daoshi upang pakalmahin ang sitwasyon, sinabing wala silang balak pumatay ng kahit sino ngayon. Tinanong ni Wall kung ititigil na nila ang misyon. Sinubukang makipagkasundo ni Daoshi, sinabing alam niya kung sino si Wall at kung ano ang nagawa niya, at nagbigay ng pahiwatig na kailangan lang niyang mas magaling sa pagtatago. Ipinaliwanag niya na sinabi na nila sa Emi-sect na patay na si Wall, kaya kung mahuhuli man siya, matatakpan nila ito. At kung sakaling malaman ng Emi-sect na buhay pa siya, siguradong sapat na ang lakas niya para walang sinuman sa Sichuan ang makatalo sa kanya. Isiniwalat din ni Daoshi na ang Emi-sect mismo ang kanilang kliyente, na tiyak alam na ni Wall. Tinawag siyang traidor ni Wall dahil handa siyang ipagkanulo ang kanilang kliyente, binibigyang diin na ang kredibilidad ang pinakamahalaga sa isang grupo tulad nila. Ngunit natawa lang si Daoshi, sinabing sa gitna ng kaguluhan sa Chengdu, wala nang halaga ang kredibilidad. Aminado siyang gusto niya si Wall at ayaw niya itong patayin, kaya mas gugustuhin niyang sumali ito sa Black Cloud Corps. Ngunit hindi ito tinanggap ni Wall, iginigiit na ang tiwala at kredibilidad ang pinakaimportante para sa isang assassin. Habang nakikinig, napaisip si Ranju, may nagbayad kaya kay Wall upang lumikha ng gulo sa Chengdu. Nadadala si Wall sa mga alaala ng kanyang kaibigang si Min at sa huling sinabi nito, na sana maranasan din ng may kagagawan ang pakiramdam ng pagiging walang laban sa harap ng napakalakas na kalaban. Doon napagtanto ni Ranju na ang kliyente ni Wall ay isang babae. Isang lalaki lang ang maglalagay sa sarili sa ganitong panganib kung may isang babaeng nasa likod nito.
Nagkomento si Daoshi tungkol sa pagiging sentimental ni Ranju, ngunit uminit ang ulo nito at biglang tinanong si Wol kung sino ang babaeng iyon, kasabay ng isang pag-atake. Hindi na tinag si Wol, ngunit natamaan ang balon sa tabi nila at nabasag ito, nagdulot ng saglit na kaguluhan. At sa isang iglap, nawala si Wol. Lumabas mula sa kanyang taguan si Moryang at bumulong kay Ranju. Sabi ko na sayo, pagsasayang lang ng oras ang makipag-usap kay Wol. Tumango siya kay Wol na kasalukuyang nakaupo lang sa bubungan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ito. Biglang lumabas mula sa mga palumpong ang mga tauhan at sumugod kay Wol mula sa iba't ibang direksyon. Pumikit si Wol at pinakawalan ang kanyang soul-reaping thread, tinapos silang lahat sa isang iglap. Hindi pa rin siya kontento. Iniisip niya na tiyak mas marami pang tauhan ang dinala ni Moryang para patumbahin siya. Biglang nagsalita si Moryong tungkol sa dami ng tauhan niyang pinadala. Sumagot si Wol na hindi na nila dapat pinakialaman ang laban niya. Pero hindi siya natatakot at handa siyang harapin silang muli. Sa isang sulok, may dalawang lalaki ang nag-uusap nang biglang makarinig sila ng gulo. Paglingon nila, nakita nilang tumatakbo si Wol habang hinahabol ng Black Cloud Corps. Hindi nila sigurado kung tumatakas lang ito o may pinangungunahang grupo. Hindi rin nila kilala kung sino siya. Napansin sila ni Wol at agad nagkaroon ng bagong plano. Mabilis siyang lumapit sa kanila at sinipa sa ulo ang isa, agad itong natumba. Napasigaw ang isa pang lalaki, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Walang sinabi si Wol. Sa halip, mabilis niyang tinapos ang isa pang lalaki na nasa malapit, hinataw ito ng malakas at pinatulog ng tuluyan. Nagtipon ang mga tao sa paligid, nagbubulungan at tinatawag siyang baliw. Nakarating na ang Black Cloud Corps at naguguluhan sa ginagawa ni Wol. Pero lumalabas na nagtagumpay ang kanyang plano, iniisip ng mga tao na kaalyado ni Wol ang Black Cloud Corps, kaya bigla silang hinarap ng galit na mga tagapanood. Nakita ni Ranju at Daoshi na nilinlang sila ni Wol upang maantala ang kanilang paghabol. Tumakas si Wol, iniwan silang abala sa nagkakagulong tao. Sinubukan ni Ranju na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit pumagit na si Hyul at nag-alok na siya ang bahala sa mga taong nagkakagulo. Sinabihan niya si Ranju at Daoshi na habulin si Wol. Pinayuhan nila siyang mag-ingat at nangako si Hyul na susunod siya sa utos nila. Sumugod ang galit na madla kay Hyul at sa isang iglap, sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng Qingcheng at Emi sects. Samantala, nahanap na nina Moryang, Ranju at Daoshi si Wol. Nakamasid sila mula sa itaas habang lumalala ang kaguluhan sa ibaba. Hindi makapaniwala si Moryang na isang assassin lang ang nagdulot ng ganitong kaguluhan. Tinanong niya si Wol kung alam ba nito ang gulo na kanyang nilikha. Naisip ni Wol kung sino-sino na ang sumali sa laban, pati ba ang mga nagtatago lang kanina. Napangiti siya, napagtanto niyang mas lumaki pa ang gulo dahil sa Black Cloud Corps. Sa kanyang isip, nagpapasalamat siya sa kanila, ang labanan ay magiging mas matindi pa. Sa sobrang inis, binunot ni Ranju ang kanyang sandata at sinugod si Wol. Pero madali niyang naiwasan ang kanyang atake. Sumali si Daoshi, handa nang tapusin ang lahat. Inilabas niya ang kanyang sandata at sumugod. Mabilis namang nakaiwas si Wol, pinakawalan ang kanyang soul-reaping thread at pinadalhan ng mga patalim si Daoshi. Nagulat si Daoshi sa bilis ng galaw ni Wol, ngayong desidido na itong lumaban, mas mahirap na siyang talunin. Pero ngayon, seryoso na si Wol. Mula sa likod ni Daoshi, lumipad ang isang patalim. Alam ni Daoshi na may paparating na atake, ngunit huli na. Tumama ito sa kanyang braso at naputol ito. Napasigaw si Daoshi sa matinding sakit. Samantala, pinaligiran ni Wol ng mga patalim si Ranju. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga ito, hindi niya man lang makita kung paano ito kumikilos. Napansin ni Ranju na maseryoso na si Wol kumpara noong una silang naglaban. Pagtingala niya, nakita niyang nakatitig si Wol kay Daoshi, handa na siyang tapusin ito. Sumigaw si Ranju, sinasabing huminto si Wol, pero parang hindi niya ito narinig. Sa mismong sandaling ipapatay na ni Wol si Daoshi, biglang sumugod si Moryong at inihagis ang kanyang sibat kay Wol. Habang lumilipad ang sibat, mabilis na hinila ni Wol si Daoshi at ginamit siyang panangga. Sa isang iglap, si Daoshi ang naipako ng sibat ni Moryong. Nakita ni Wol ang sugatang si Daoshi at agad na tumakas. Agad na lumapit si Ranju kay Daoshi, naluha habang nagmamakaawa rito na huwag siyang iwan. Habang unti-unting nawawalan ng malay si Daoshi,
Pinilit niyang umiti at sinabing hindi pa siya aalis. Ngunit hindi ito napigilan ni Ranju na mapasigaw at utusan si Muryong na habulin si Wol. Sinabi niyang hulihin ito at punitin hanggang sa wala nang matira. Puno ng determinasyon si Muryong na ipaghiganti si Daoshi at agad na lumisan. Naiwang umiiyak si Ranju, dahan-dahang inilalapat ang ulo niya sa dibdib ni Daoshi, hinayaan ang kanyang mga luha na bumagsak. Mula sa malayo, pinagmamasdan ng matandang master ang nagaganap na matinding labanan sa pagitan ng Seol at Emi sects. Gulong-gulo siya sa buong sitwasyon. Ipinagdiinan ni Seol na kailangan nilang iligtas agad ang kanilang kakampi, ang Qingcheng sect, at ayusin ang kaguluhan bago pa lumala. Sumang-ayon ang matandang master. Mas malala na ito kaysa sa inakala niya. Iniutos niya sa lahat na lumipat sa Fire Dragon Room. Pagdating nila sa Fire Dragon Room, may kumatok ang matandang master at ang Emi sect. Napagtanto ng Fire Dragon Room Master na si Pio na magiging kahinaan nila kung bubuksan nila ang pinto. Sa inis, sinipa na lang ito pabagsak ng matandang master. Tinawag siyang bruha ni Pio, bagay na hindi ikinatuwa ng matandang master. Sinabi ni Pio na dapat umatras ang grupo nito dahil ang gulong ito ay nasa pagitan lamang ng Fire Dragon Room at Qingcheng sect. Iginiit niyang wala dapat pakialam ang Emi sect dito. Ngunit sagot ng matandang master, alam naman ng lahat kung paano konektado ang Qingcheng sect at Emi sect. Sumagot si Pio pero hindi na siya pinagsalita pa ng matandang master. Ngunit handa si Pio. Sa kanyang depensa, napagtanto niyang hindi niya alam na ganito kalakas ang matandang master. Mabilis silang nagpalitan ng mababagsik na atake. Ngunit sa isang iglap, isang matinding suntok mula sa matandang master ang tumama kay Pio, dahilan para bumuga siya ng dugo. Sawa na ang matandang master at tumalon sa ere upang tapusin na ang laban. Sinabi niyang dito na matatapos ang lahat. Habang pabagsak na ang kanyang huling atake, isang mandirigmang Qingcheng na nagngangalang Zhang ang biglang sumingit at pinigilan ang kanyang suntok. Nagulat ang matandang master, hindi niya inaasahang mahahadlangan ang kanyang malakas na atake. Napansin niya si Jong pagkatapos ng mahabang panahon at kinilala ito. Sinabi ni Jong na nakakapanibago ang muling pagkikita nila sa ganitong sitwasyon. Hindi natuwa ang matandang master na makita siya, ngunit sinabi ni Jong na 7 taon niya itong hinintay. Naalala niya kung paano tinanggihan ng kanyang mga nakatatandang kapatid ang kanyang plano noon na burahin ang Emi sect, isang plano na sana ay naglapit sa kanila ng mas maaga. Napansin ng matandang master ang kakaibang enerhiya sa paligid ni Zhang. May kung anong makapangyarihan at naiiba rito, parang nagising siya sa isang bagong antas. Ngunit binawasan lang ito ni Zhang, sinabing may natutunan lang siyang bagong martial arts. Napaisip ang matandang master, hindi niya inasahan na may ganitong lalim ang Qingcheng sect pagdating sa martial arts, lalo na't parang napakaimpuro ng kapangyarihang ito. Sinabi ni Zhang na huwag husgahan ang Qingcheng sect gamit ang mga pamantayan ng Emi sect. Mas malawak at mas makapangyarihan ito kaysa sa iniisip niya. Hinamon siya ng matandang master, sinabing kahit isang assassin lang ay napahiya na ang Qingcheng sect. Nagulat si Zhang at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ng matandang master na buhay pa rin ang assassin na inakala niyang natalo niya sa ilalim ng yungib. Tinanong niya si Zhang kung tiningnan man lang ba niya ang katawan nito. Doon lang napagtanto ni Zhang, hindi nga niya ito sinigurado. At ngayon, alam niya kung bakit sila nasa ganitong sitwasyon. Hirap siyang tanggapin ang katotohanang buhay pa ang assassin. Nagpatuloy ang matandang master sa pagsasalaysay, ang assassin na yon ang pumatay sa pinuno ng Seol mula sa ThunderClan na si Jeonghwa, pati na rin kay Chaeyoung mula sa kanilang panig. Ibig sabihin, niloloko lang silang lahat ng isang tao. Hindi makapaniwala si Zhang na pinaikot-ikot lang sila ng isang assassin. Ngunit iginiit ng matandang master na totoo ito. Sinabi niyang dapat na muna nilang ayusin ang assassin na ito bago nila lutasin ang kanilang sariling gulo, tiyak na may masama itong binabalak sa kasalukuyan. Ngunit hindi ito tinanggap ni Zhang. Handa siyang lumaban. Sinabi niyang ang taong nasa likod ng Wugan Hit ay nasa harap na niya ngayon. At hindi niya hahayaang makawala ito. Tinipon niya ang 7 Swords of Qingcheng upang tulungan ang Fire Dragon Room na palayasin ang Wicked Witch ng Emi sect. Dahan-dahan ngunit tiyak, sumulong siya kasama ang Fire Dragon Army, handang harapin ang buong hukbo. Naisip ng matandang master na matigas ang ulo ni Zhang. Pumili ito ng mahirap na landas, at ngayon ay kailangan niyang pagbayaran ito ng kanyang buhay.
Mabilis silang sumugod sa isa't isa, naghahanda para sa isang matinding sabupaan. Samantala, hindi kalayuan, huminto si Wall saglit mula sa kanyang pagtakbo. Lumayo ang kanyang tingin at nasilayan niya ang nagaganap na labanan sa pagitan ni Zhang at Ran. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. At muli siyang tumakbo. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.